Alleluia, 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 Alleluia. Amang Diyos ni Jesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumairi, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangit at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang isang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa inyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuuputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At ang alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Kapag mayroong taong nagmamahal sa atin, natural, ang ating tugon ay pagmamahal din. Punong-puno siya ng pag-iingat sa atin, kaya naman nandun kagad yung ating bonding at close connection sa Kanya. Sa ating unang pagbasa, si Pablo ay pagkatapos niya ng 3 taong pamamalagi sa Efeso, papaalis na siya. At pakinggan natin yung huling talata bago siya umalis. Ang sabi dito, pagkatapos magbilin ni Pablo sa mga taga-Efeso, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama sila, kasama ng sambayanan. Ano ang reaksyon ng mga tao? Silang lahat ay umiiyak at hinadkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli. At siya'y inihatid nila sa barko. Nakakatuwa, no?
taong-tao. Si Pablo, alam natin, ang kanyang pangalan nung una ay si Saul, tagapagpusig ng simbahan. Nanguna sa pagpatay kay San Esteban, punong-puno ng pagmamahal sa Diyos. Pero siya ay nabubulagan noon dahil sa kanya, kailangan matupad ang kasulatan. Hindi niya pakilala ang Panginoon. Kaya naman sa kanyang paglalakbay sa Damasco, salubong niya ang Panginoon sa isang pangitain. Saul, Saul, bakit mo ako tinutuligsa? Sino ka, Panginoon? Akong si Jesus na iyong tinutuligsa. Nakilala niya ang Panginoong Hesukristo. Kaya naman, yung kanyang energy na ginagamit bilang pagtuligsa sa mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, ginamit din siya ng Panginoon upang ipahayag ang mabuting balita. Kaya naman, kung meron tayong 27 books sa Bagong Tipan, 13 doon ay binibigay na sinulat ni Pablo. Halos kalahati. So ganun siya kasigasig upang ipangaral ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pagkaraniwan, kapag siyempre aalis siya o tayo, anong sasabihin natin sa ating mga lilisanan? Mag-ingat kayo ha. Kumbaga, punong-puno ng pagbibilin. At ganun din si Pablo. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. So ganun po kasigasig si Pablo bilang lingkod ng Panginoong Hesukristo. Sa ating ebanghelyo naman, kung si Jesus ay, kumbaga, nananalangin din para sa atin, nananalangin siya para din sa bawat isa sa atin. Ang kanyang panalangin, Amang banal, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Opo mga kapatid, napapaligiran tayo ng mga banal na nagmamahal sa atin. Kaya nga, kung tayo'y nakaramdam ng pag-isa, pumasok lang tayo sa simbahan, pagtahimik, manalangin, maramdaman natin, tayo'y kasama ng mga banal na nananalangin sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay kapistahan ni San Isidro Labrador, isang magsasaka. May asawa, pero sa kanyang pagsasaka, ano ang kanyang ginagawang unang-una? Maaga pa maglalakad na siya patungo sa simbahan. Patungo sa simbahan. Kasi alam niya, ang pinagmumulan ng biyaya ay ang Panginoong Diyos. Mayroong isang kwento na mayroong siyang kasama na nainggit sa kanya. Na sinasabi na late daw siya sa kanyang trabaho kasi nga, nagsisimba pa. Isinumbong siya sa may-ari ng kanilang sakahan. Pumunta yung may-ari ng sakahan sa lupain. Wala pa nga si San Isidro, pero merong nagtatrabaho na kumbaga ay nag-aararo na. Merong 2 anghel na nag-aararo doon sa sakahan na sinasaka ni San Isidro. Kaya naman nagagawa na mainam ni San Isidro ang buhay panalangin at buhay gawain araw-araw. Siya ang modelo na sinusundan ng marami sa inyo. Di po ba? Papasok pa kayo sa trabaho, nagsisimba muna. Kumbaga, dala-dala ang lakas na nakuha natin sa Panginoon. Opo mga kapatid,
tayo'y napapalibutan ng mga banal. Kaya naman, ang ating pamumuhay araw-araw ay nagsasabi na dapat nating hanapin ang kaharian ng Diyos. Araw-araw. At ganun din, bago natin gawin ang ating mga gawain, lagi dapat magkasama ang buhay panalangin at buhay paggawa. Hindi ito magkahiwalay. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, busy ako, saka na ako magdadasal, magsisimba. Hindi. Kung baga, kapag ang cellphone natin ay lobat o empty bat, ano ang kailangan gawin? Mag-recharge. Mag-recharge. Kasi ang cellphone na puno ng signal, load, pero wala namang baterya, walang energy, useless. Tayo yung baterya ng cellphone. Kailangan natin lagi mag-recharge para meron tayong panibagong energy. At ito ang nangyayari sa ating buhay panalangin. At ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, pagkakaisa, pagbibigayan ng pagmamahal sa bawat isa, pagbibigay ng concern sa mga nakakasalamuha nating tao. Mga kapatid, opo, ang mga banal nag-alay ng kanilang buhay para sa kanilang pamayanan. Pero ito ay nakuha lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Dito sa bandang huli, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamagitan ng katotohanan. Alam ko pong maraming mga magulang dito, nabubuhay kayo, nagtatrabaho para sa inyong mga anak. Amen? Inyong itinatalaga, inaalagaan ang inyong mga anak o ang inyong mga nasasakupan. Ipinagkakaloob ninyo ang inyong buhay para sa kanila. Pero ang ating modelo ay ang ating Panginoong Jesucristo, ang Poong Nazareno, nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ang mga banal na ating nakikita sa mga imahen, nagpapaalala sila, karapat-dapat paglingkuran ang Panginoon na nagmahal unang-una sa bawat isa sa atin.